So last week's message is about the unity of the church. Okay? And napag-usapan po natin sa first 11 chapters po ng 1 Corinthians chapter 6 kung paano ang naging problems regarding their relationships inside the church. Again, last week, kung naalala po natin, one of the common things kung bakit po umaalis ang mga ibang mga members sa kanilang home church is because of offense. Okay? And it's natural, it's normal for us humans to offend each other. And we learn na kung tayo ay mga Kristiyano, we have the godly wisdom. And we have godly people inside the church para tulungan po tayo maisettle yung mga disputes o yung mga hindi pagkakasundo-sundo. Na bilang mga Kristiyano, napakahalaga po that we understand every time na meron tayong mga hindi pagkakaunawaan, gamitin po natin ang wisdom na nanggagaling sa Diyos. Hindi dapat ito kinakailangan pailabas doon sa mga hindi naman mananampalataya para malaman nila na magulo tayo. Kasi tayo na nandito, meron na tayong karunungan na nanggagaling sa Diyos. Dapat kaya na natin ayusin yung mga problema natin sa isa't isa. And also, isa pa, na dapat maunawa natin, last week we also talked about godly patience. As Christians, as followers of Christ, napakahalaga din po that we have patience towards one another. We have love towards one another. At naalala niyo po, no, kung tatanungin niyo po ako, kung hanggang kailan ako dapat magpasensya sa kapwa ko, simple lang ang sagot natin dyan, hanggat nagkakamali ka, magpasensya ka sa iba. Pag di ka na nagkakamali, sige, may karapatan ka na wag magpasensya. Pero kung alam mo naman sa sarili mo, nakakagawa ka pa rin ng kasalanan, magpasensya mo yung mga ibang tao nagkakasala. So that's godly patience. So either settle it within the church or just accept being wrong. Tanggapin mo na lang. Be wise and be patient with one another. And so today, sa ating pong message, pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa chapter 6 in verses 12 to 20. At dito naman po, kung last week ang in-address ni Pablo ay patungkol sa pagkakaisa ng simbahan, ngayon naman po ang kanyang ina-address na problem sa mga taga-Korinto ay ang purity o yung holiness ng members ng Church of Jesus Christ. So God's desire for us is to be united and to be pure. Yan po ang design, yan po ang desire ng Panginoon sa kanyang church. Now one time, as I was scrolling, naghahanap po ako ng sapatos. Naghahanap ako ng sapatos sa Facebook. Mahilig po ako sa sapatos. Hindi niyo po alam yan kasi pag tinignan niyo yung Facebook ko, puro sapatos nakalagay doon. At nagbebenta rin ako ng sapatos. So, naghahanap po ako ng sapatos kasi mahilig ako sa sapatos. And then, as I was scrolling through the internet, may nakita akong isang, I think, advertisement. Isang advertisement ng sapatos. Nagbebenta sila ng sapatos. At yung video na yon ay makikita mo, merong isang babae na nakabikini at may hawak na sapatos. Okay? So medyo sexy talaga yung babae. At yung kanilang advertisement, gumaganon-ganon yung babae. Sumasayaw-sayaw. Okay? At meron ako nabasang comment. Alam niyo kung ano yung comment? Sabi daw niya, nag-comment siya dun sa advertisement, sabi niya, marami pa akong sapatos sa bahay, pero parang gusto ko na ulit bumili. Sabi niya po. In short, alam naman natin yan, kahit hindi lang naman sa Facebook, kahit sa mga billboards, sa mga TV commercials, makikita natin, ang sexuality ay laganap. Ganito na po kalala ang influence ng sexual perversion sa ating mundo. The reality of sexual immorality is evident in our culture. You are surrounded by sexual contents. It means, apektado ng culture natin ang ating mga buhay. Kasi nga, tolerant na ang ating kultura sa sexual immorality, whether you like it or not. And now, dahil po sa advancement ng technology, dahil po meron ng internet, meron na pong mga smartphones, accessible na po para sa lahat, napakadali na pong makuha instantly. It's very easy and instant for you to access through sexual and pornographic sites. At lahat po yan accessible kahit sa mga bata. Ganun po katindi at kalaganap ang sexual immorality
sa ating pong culture today. It affects almost everything. Naapektuhan ng sexual immorality, ng perversion ang ating mga kasuotan, yung mga napapanood nating TV shows, yung mga napapanood nating mga pelikula, yung ating films, maging yung mga music industry ngayon, puro bastos na rin ang laman ng content. Yung social media, ang dami mga sumisikat dahil sa kanilang mga kasuotan na inappropriate, medyo konti na lang, hubad na. Yung mga advertisements, pinagkakakitaan ang katawan ng babae para magkaroon sila ng mas maraming sales. Alam po natin yan, nababasa natin ang perversion, napapanood natin, napakikinggan sa mga kanta, at ngayon maging ang sexual perversion ay sinusubukan pa natin gawing batas, ginagawang legal ang mga kasalanan patungkol sa sex. Now, the title of our message this morning is Pursuing Purity in the Church. Ano nga ba ang sexual immorality? Na sexual immorality means neglecting and defying God's law of sexual relations. Ulitin ko po, sexual immorality, ito po ay yung neglecting. Pag sinabing neglecting, pinagpapawalang bahala, hindi mo pinahahalagahan ang batas ng Diyos. Sinusuway mo ito. Ang Diyos kasi ang nag-design ng ating gender. Ang Diyos din ang nag-design ng sexual reproduction, ng sexual intercourse. It means sex is from God. Ito po ay creation ng Panginoon at regalo ito ng Diyos sa mga mag-asawa. Now, what's happening here, ngayon po, sa kultura po natin, ang sex po ay inaabuso. Hindi po na nasusunod yung pinaka-limitations at boundaries ng Lord, ng ating Creator regarding sex. Ang sex ay galing sa Diyos at nilagyan niya ito ng parameters or limitations. Kaya po hindi po pwedeng ma-abuse ito. Kapag pag nilabag mo ang batas ng Diyos patungkol sa sex, sexual immorality na ang tawag doon. Apostle Paul says that our body is not designed for sexual immorality. Hindi po dinesign ng Lord ang katawan natin para po marumihan lang ng sexual immorality. So as Christians, how should we deal with sex? Ano ba nagagawa ng sexual immorality sa ating katawan? And why should we obey God's laws regarding sex? Na bilang mga Kristiyano po, we need to understand, meron pong napakahalagang value ang katawan. Meron pong value ito sa Diyos. And Apostle Paul, in our text today, is simply saying na ang katawan mo, hindi yan dinisign ni Lord para marumihan. So, why is our body not meant for sexual immorality? Yan po ang pinaka-tanong natin for this morning. And we will be answering that in a while. Let's read our text in 1 Corinthians 6, beginning with verse 12. Tuloy po natin. Okay? So if you have your Bibles, punta po tayo sa verse 12. Medyo mabigat ito, no? Medyo marami-rami itong verses na ito, but we'll be trying to answer this question. Why is our body not meant for sexual immorality? Okay? Sabi dito ni Paul, in his letter, he says, I have the right to do anything, you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but I will not be mastered by anything. You say food for the stomach and the stomach for food, and God will destroy them both. The body, however, is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. By His power, God raised the Lord from the dead, and He will raise us also. Do you not know that your bodies are members of Christ Himself? Shall I then take the members of Christ and unite them with a prostitute? Never. Do you not know that he who unites himself with a prostitute is one with her in body? For it is said, the two will become one flesh. But whoever is united with the Lord is one with Him in spirit. Flee from sexual immorality.
All other sins a person commits are outside the body, but whoever sins sexually sins against their own body. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought with a price. Therefore, honor God with your bodies. May the Lord bless us in reading His Word. So again, ito pong context ito, the Corinth is not different. Ang church po sa Corinth ay wala pong pinagkaiba sa kultura po natin ngayon. Yung kanilang po simbahan ay namumuhay din sa isang kultura na perverse. Or, shall we say, sexually perverse. Laganap din po ang sexual immorality. Iba din po, matindi rin po ang kultura ng sex nung panahon ng mga taga-Korinto. In Paul's day, napakarami po mga pagan religion sa Greece ang nag-include ng sexual immorality as part of their worship to their personal god or goddess. Isipin niyo po yun? Sa ibang mga religion, sa mga pagan religion, yung pagkukumit ng sexual or immoral acts ay pagsamba nila sa kanilang Diyos. Sa Corinth po kasi, meron po dong mataas na bundok. At ito po ay talagang makikita mo, pag pumunta ka sa Corinth during the time of Paul, pag pumunta ka doon, merong mataas doon na bundok, at doon sa mataas na bundok ay nakatayo o kinonstruct nila ang isang napakalaking temple, pagan temple. Ito pong temple na ito ay ginagamit nila para sumamba sa kanilang goddess o Diyosa na si Aphrodite, the goddess of love. At araw-araw po, alam niyo po, libo-libo pong mga lalaki ang umaakyat ng bundok para mag-worship sa temple ni Aphrodite. At doon po sa temple ni Aphrodite ay napakaraming mga priestesses, mga babaeng pari daw. Ang gagawin po, technically those priestesses are prostitutes. Ang gagawin po nila, yung mga lalaki na pupunta doon para daw mag-worship, ay magko-commit ng sexual acts. Magkakaroon sila ng sexual intercourse, yun daw ay kanilang pagsamba kay Aphrodite. Ganito po kalala ang culture sa Corinth. Kaya naman napakatindi po ng impluwensya ng kultura nila sa mga Kristiyano doon sa Corinth. Kaya ang ginagawa ng mga Christians sa Corinto, ginagawa na rin nila yung mga ginagawa ng maraming taga ron. At ang maalala po natin dito, sinubukan pa nilang i-justify. No? Nagpalusot pa sila. Wala naman daw mali sa kanilang ginagawa. Wala daw mali doon, hindi daw kasalanan yon. Nakapatid, ito lang masasabi ko, walang mali kapag nai-enjoy mo. Lahat ng bagay na nai-enjoy mo, kahit mali, nagiging tama. That's deception. You're in a wrong relationship, kino-compromise mo ang purity mo, yung mali, nagiging tama kasi nai-enjoy mo. Kaya naman sobrang tindi ng desire ni Paul na talagang ipaintindi sa kanila at sinasabi sa kanila ni Pablo, hindi nakadesign, hindi nilikha ng Diyos ang katawan ninyo para sa sexual immorality. So what is Paul trying to tell his audience? And what is God trying to tell us through this text? Ito po yun. Why does our bodies not meant for sexual immorality? This is the answer. As Christians, we must not allow anything to dominate us other than Christ. Hindi po pwedeng ipagamit mo o gamitin mo ang katawan mo sa sexual immorality. Bakit? Kasi Kristiyano ka na. At ang mga Kristiyano ang dapat nangunguna o namumuno o naghahari sa'yo, hindi na yung sexual desires mo, kundi si Kristo na. Hindi pwedeng, alam mo yun, hindi natin mapigilan yung katawan natin. Hindi na pwede yun eh. Kasi nga pinalaya na tayo ng Diyos sa kasalanan. At kung Kristiyano ka na, sabi mo, Pastor, hindi ko talaga mapigilan. Ang pogi niya talaga eh. Tapos pogi ka din. So yung pogi ngayon, mahilig na din sa pogi. So sasabihin mo, hindi mo mapigilan. Eh paano yung Christian ka? Hindi mo mapigilan pumatol sa kapwa mo lalaki, sa kapwa mo babae. O halimbawa, ikaw may asawa ka na, pumapatol ka pa sa iba, hindi mo mapigilan yung tawag ng laman. Dapat napipigilan mo na yan kung Kristiyano ka na.
Kasi dapat ang nagdo-dominate na sa'yo si Kristo. Ang dapat nagahari na sa'yo si Kristo, hindi na yung pagnanasa mo. Kristiyano ka na eh. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon. Isa po ang sexual desires ng tao sa maaaring maging dominant sa buhay niya. Kung papayagan po ito at hindi tayo magiging maingat. Bilang Kristiyano, hindi na tayo dapat pinangungunahan pa ng mga physical appetites natin. We must be dominated by Christ. Kung meron ka man dapat hindi na mapigilan sa sarili mo, dapat yun yung passion mo na maglingkod sa Diyos. Ba't ka ba church ng church? Hindi ko mapigilan sa sarili ko, sobrang mahal na mahal ko si Christ. Dapat ganun yung bagay na hindi napipigilan sa'yo. Okay? Kung paano yung temptation, yung sex, pag tayo ay nasa harapan ng isang malaswang video o merong mga bastos na contents tayo napapanood o merong sexual urge. Sabihin natin, hindi ko mapigilan sarili ko. Dapat ganun din. Kung si Kristo ang nagdo-dominate sa atin, dapat hindi mo na mapigilan ang sarili mo sa paglilingkod. Hindi pwede yun, na Christian ka na, tapos tatanungin ka, bakit nag-commit ka ng sexual immorality? Bakit nakipag-sex ka sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, hindi naman kayo kasal? O sa asawa ng iba, o ba't ka kumabit sa iba, o ba't pumatol ka sa kapwa mo lalaki, sa kapwa mo babae? Hindi mo pwedeng idahilan na hindi mo mapigilan ang sarili mo. Bakit? Kasi si Christ na dapat ang nagdo-dominate sa buhay mo. Nasa Kanya dapat ang rule. Nasa Kanya dapat ang authority. At yan ang naging problem ng mga taga-Korinto. At ang ginawa pa nila, imbis na magsisi, ang ginawa nila, nilusot pa nila. Yan ang problem. Every time we are rebuked, every time we are convicted, ang problem is that we have bunch of justification. Ang dami nating mga dahilan. Totoo nga yun. Kapag ayaw, may dahilan. Pero ngayon, iba eh. Gusto nila to, kaya gumawa sila ng dahilan para maging tama. So minsan pala, pag gusto mo, gagawa ka rin ng dahilan. No? Gumawa sila ng dahilan. Tingnan nyo, basahin natin ang verse 12. Isa to sa mga justification nila. Sabi ni Paul sa kanila, I have the right to do anything you say. So that's their justification. All things are lawful for me, but not all things are profitable. Dinugtungan ni Paul. Di ba sabi nyo, lahat pwede nyong gawin? Lahat pwede. Totoo yan. Pero hindi lahat makakabuti. Pwede mo naman dumihan talaga yung sarili mo eh. Pwede ka naman talaga sumuway sa Diyos kung gugustuhin mo eh. Pero hindi yan lahat makakabuti sa inyo. Pwede mo enjoyin lahat ng gusto mo enjoyin. Pwede mo tikman lahat ng gusto mong tikman. Pero hindi lahat ng matitikman mo ay healthy para sa iyo. Not everything is beneficial. I have the right to do anything, but I will not be mastered by anything. Now, let's look at the first one. Sabi nito, may karapatan kami, sabi niya kay Paul. Kasi di ba, whom the Son sets free is free indeed. Hindi na tayo namumuhay sa batas. May kalayaan na tayo. Pinalaya na tayo kay Kristo. Totoo po yun. We are free in Christ. Sino pa naniniwala na lahat tayo ay malaya na kay Kristo? We are all free in Christ. So sinubukan nila i-justify yung kanilang immorality kasi nga sabi niya, malaya naman tayo kay Kristo, kaya pwede to. Alam niyo po, lahat naman talaga tayo ay malaya. We have the freedom to choose. We have the freedom of the will. Pwede ka mamili kung ano gusto mong gawin. Pwede mong gawin. Pero hindi ka malaya. Hindi ka pwedeng mamili sa mga consequences ng gagawin mo. Malaya kang pumili. Gawin mo lahat ng gusto mo. Magpakabakla ka kung magpapakabakla ka. Magpakatomboy ka kung magpapakatomboy ka. You have the right to choose that. Pwede kang mag-commit ng sexual immorality. Pwede kang mag-commit ng adultery. Pwede kang kumabit. Pwede kang tumikim-tikim. Pwede mo i-indulge ang sarili mo sa lust. Pero pwede mo bang pigilan ang sarili mo pag nabuntis ka? Hindi mo mapipigilan yun. Pwede mo pigilan ang sarili mo pag nagkasakit ka? Pag nasira ang pamilya, pwede mo bang pigilan yung consequences ng adultery? So you're not free from the consequences of your choices.
Sabi pa ni Paul, you have the right to do that, pero hindi na kayo dapat dominated or controlled niyan. Kita nyo, ang problema kasi, sabi nila, pwede to, pero ang totoo, sinasabi nila, malaya kami, pero ang totoo, nakakulong sila. Sino nagkulong sa kanila? Sarili nila. All things are lawful for me. Pag sinabing lawful, pwede. All things, lahat ng bagay na pwede lang gawin, specifically sexual immorality, sabi nila, pwede yan, Paul. O, sabi ni Paul, pero pwede naman talaga. Pero hindi tayo dapat nakokontrol ng mga bagay na ginagawa natin. Sa makatuwid, sabi ni Paul, na-addict na kayo dyan eh. Na-addict kayo sa pag-worship nyo dyan sa temple ni Aphrodite. In short, addict na kayo sa sexual immorality. Paano mo nasabing malaya ka kung addict ka? Pag addict ka, ibig sabihin nakakulong ka. Hindi ka makalaya eh. Alam mo yun, ayaw mo naman talaga kaso hinahanap-hanap ng katawan mo. Hindi ka malaya. Nasaan ang kalayaan mo dyan? Sabi ni Paul, nasaan ang kalayaan nyo dyan? Now, I have here a picture of an illustration, an image, or a photo of a Christian na ini-enslave niya ang kanyang sarili. This is what sin looks like for all Christians. Ito po yun. Okay? Yan. That's a Christian. Every time na ikaw, hinahayaan mo na alipinin ka at gawing kang slave ng kasalanan mo, that's what you do. Pinalaya ka naman eh. Tinanggal na yung kadena, hindi ka na nakakadena. Ikaw lang ang kumakadena sa sarili mo sa kasalanan. Amen? Tingin nyo, nakagapos ba siya? Siya ang gumapos sa sarili niya. Yung mga bagay na nagiging dahilan para tayo ay maging alipin ng kasalanan, kung Kristiyano ka na, kaya ka naging alipin nun, pinayagan mo kasi. Pinagbigyan mo. May feedback. Okay? Pastor, paano ba malalaman kung addict na ako? Kapatid, yung addict hindi lang gumagang ganun. Hindi ganun. May mga addict na hindi naman mukhang addict. Ibang addict yun eh. Paano natin masasabi na addict tayo? If you're unwilling, listen carefully, if you're unwilling to give it up for God, you are enslaved. You're addicted. Lahat ng bagay na hindi mo maisuko para sa Diyos, alipin ganun. Amen? Anything you're unwilling to give up for God enslaves you. It enslaves you. Ano pa sabi ng mga taga-Corinth? Sabi ng verse 13. O, ito pa sabi nyo, sabi ni Paul. Sabi nyo pa, food for the stomach. Basahin natin sa Tagalog. Sabi nila kasi, walang mali dyan, Paul. Pwede yan. Pwede naman kasi malaya tayo kay Kristo. Pwede lahat. Hindi kami nagkakasala, Paul. Wag mo kami i-rebuke. Wag kang ano. Sabi niya. Pero basahin natin. Ano sabi ni Paul dyan? Verse 13. Sasabihin naman ng iba, ang mga pagkain ay para sa tiyan, at ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo yan, sabi ni Paul. Ngunit, parehong sisirain ng Diyos ang mga ito. Ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, sapagkat ito ay para sa paglilingkod sa Panginoon, at ang Panginoon para naman sa nag-aalaga sa katawan. Ano sinasabi dito ng mga taga-Korinto? Paul, ganito yan. Di ba? Kagaya ng pagkain. Di ba sabi sa Bible, sabi ng Panginoong Yesus, totoo naman, sinabi naman talaga ni Jesus sa Mark 7, na hindi na tayo nagkakasala sa mga kung ano mga kinakain natin. Noon kasi sa mga Hudyo, pinagbabawal ang kumain ng dugo, baboy, meron silang mga batas patungkol sa pagkain. Pero nung dumating na si Christ, yung kaligtasan ng tao, hindi na nakadepende sa kinakain niya. Dumating nga ng time, si Peter nagkaroon ng vision at sinabi ng Diyos, lahat ng nilinis ko, pwede mo nang kainin, nilinis ko na yan. Ibig sabihin, meron na tayong freedom, kung ano man ang kainin natin, wala tayong specific or prescribed or command from the Bible na bawal kainin itong mga pagkain na ito. Yes, that's true.
At tandaan po natin, ito yung sinasabi nila. Ito yung kanilang argument, yung palusot nila. Pablo, di ba, yung pagkain, pag nagugutom ka, ano ginagawa mo? Pinapayagan mo ba sarili mo magutom? Di ba kumakain ka? Pag kumain ka dahil nagugutom ka, di ba hindi naman kasalanan yon? Kasi physical appetite yun eh. Tama ba? Tama naman, di ba? Tama, yes. Meron ba dito? Hindi, bawal kumain. Pero na lang kung fasting. No? Pero kung halimbawa, kumakain ka, nagkakasala ka ba? Kumain ka ng ano kanina? Ng itlog. Kumain ka ng manok. Kasalanan ba yon? Hindi kasalanan sa Diyos yun. Sa panahon nila, noon, nung panahon ni Paul, hindi na kasalanan pag kumain sila ng baboy. Kasi unang-una, sila ay malaya na kay Kristo. Yun yung tinutukoy nila na kalayaan. Okay? At sinasabi nila, ganun din naman. Pareho lang yan, yung pagkagutom. Di ba? Physical desire din yan. Appetite din yan yung pag nagugutom ka. May hinahanap ka. Yung sex, Paul, ganun din. May nahanap ka, hanapin mo. Parang ganun eh. Ganun din yan. Pag nagugutom, anong gagawin? Kakain. So kapag may nararamdaman ka din na sexual desire, anong gagawin? Pasayahin ang sarili. Kaya Paul, pumupunta kami doon. Hindi kasalanan yun. Di ba dapat naman isatisfy namin yan? Kasi pareho lang naman physical appetite yan. Yan ang justification nila. Kung ang pagkain ay physical desire, sa katawan yan eh. Wala namang pagbabawal ang Diyos. Sa sex, physical desire din daw yan. Kaya hindi rin yan bawal. At alam niyo ba ang mga taga-Korinto, especially yung culture nila, they have this idea na since tayo naman ay talagang kaluluwa naman talaga tayo, ito yung kanilang theology daw. Ang Diyos naman ang papakinabangan sa atin, yung ating kaluluwa. Yung katawan natin, eventually, mamamatay, mabubulok. So kahit anong gawin mo sa katawan mo, kahit dumihan mo yan, gumawa ka naman ng kasalanan dyan, kahit anong gawin mo dyan, okay lang. Kasi babalik din naman yan sa lupa eh. Yun ang kanilang paniniwala. Pero ang ganda po na sagot ni Paul. At ito rin, yung masasabi kong reasons why we should not be involved in sexual immorality. Ito mga sinabi ni Paul, ang ganda po. Iisa-isahin po natin yan. Now, we have here reasons why we should not be involved in sexual immorality. Paki-flash nga po. Okay, number 1, our body is created for God. Secondly, our bodies are members of Christ. Pangatlo, our bodies are God's dwelling place. At pangapat, our bodies are bought with a price. So tingnan natin yung first one. Ano yung sinabi dito? Our body is created for God. Sabi ng verse 13 to 14, you say food for the stomach and the stomach for food, and God will destroy them both. The body, however, is not meant for sexual immorality, but for the Lord. And the Lord for the body. By His power, God raised the Lord from the dead, and He will raise us also. What is Paul trying to say here? Ang sinasabi ni Paul, our bodies are created by God. Ang lumikha po sa ating katawan ay ang Diyos. Ang nag-design ng katawan mo ay ang Diyos. Kaya kung siya nag-design yan, siya ang lumikha niyan, ginawa na yan para sa Kanya. Malinaw po ba? Hindi nilikha ang katawan mo fearfully and wonderfully made para lang hanapin mo at i-please mo, i-satisfy mo ang tawag ng laman. Hindi yan dinisign dyan. Huwag mo paglaruan. Hindi dinisign ng apoy para paglaruan mo. Pag pinaglaro mo apoy, pwede masunog ang bahay nyo o masunog ka. Ganon din na sex. Pwedeng sirain nito ang pamilya mo, pwedeng sirain din nito ang buhay mo. Kaya huwag mong subukan. Masira ang buhay mo, sabi ni Duterte. Totoo yun. Okay? So it is not designed for your pleasures. Hindi ito designed para i-enjoy mo yung tawag ng laman mo na yan.
Sabi dito, the body, however, is not meant for sexual immorality, but for the Lord. Everybody say, for the Lord. Para kanino yung katawan mo? Hindi sa boyfriend mo, sa Diyos yan. Hindi yan sa kabit mo, sa Diyos yan. Hindi rin yan para sa sarili mo, para enjoy mo. Gamitin mo yan para sa Diyos. Kaya kung pakiramdam mo, bakla ka, pakiramdam mo, tomboy ka, hindi. Gamitin mo yan para sa Diyos. Hindi ka bakla. Alam na nanay mo yan. Pagkalabas mo, malinaw na malinaw. Kung lalaki ka o babae. Sabi nila, hindi na daw uso ang gender reveal ngayon. Kasi hayaan na raw ang mga bata mag-decide paglaki nila. So, ang gender reveal, pagka 18. Okay, ngayon ko lang na-realize, ako pala ay babae na nakatira sa katawang lalaki. Ganun na. Ganun na ba? O mga magulang, tatanggapin nyo ba? Pagka bakla ang anak ninyo, anong gagawin ninyo? Sabihin nyo ba mali yun? O sabihin mo, anak, tanggap kita kahit maging sino ka man. Hindi tanggap ng Diyos yan. Ituwid mo anak mo. Sabihin mo ang totoo. Bali wala, yung tinanggap mo siya dito, pagdating naman sa kamatayan, ni-reject siya ng Diyos, wala siyang kaligtasan. Mas okay na yung magkasakitan kayo ngayon, at least nasabi mo yung totoo. Amen? Ano ba sabi dito ni Paul? By His power, God raised the Lord Jesus from the dead, and He will raise us also. Meaning, our bodies will be raised. Ito pa yung isang reason niya. Yung katawan natin, i-resurrect ng Diyos yan eh. Kung paano ni-resurrect ang katawan ni Jesus, ganun din. Yung ating katawan, pag ito namatay, let's say, ang katawan mo namatay, okay? At nilibing ka, naagnas yung katawan mo, nabulok sa lupa. Pagdating ng pagbabalik ng Panginoong Hesus, pagdating ng rapture of the church, yung mga namatay kay Kristo, yung mga Kristiyano, pero hindi na inabutan ng rapture, namatay sila. Ang sabi, bibigyan ng eternal version yung kanilang katawan. Gagawing glorified version. Yung katawan mo, yung pa rin, pero itatransform ng Diyos, papalitan ng Diyos, babaguhin ng Diyos, kagaya ng katawan ni Kristo. Okay? So, yung katawan na ipapalit ng Diyos ay malaya na po sa burden of sin at malaya na po tayo sa kamatayan. Kapag napalitan na ng glorified body yung katawan ng tunay na Kristiyano, it is free from temptation. It is free from the threat of death. So sabi ni Paul, bakit nyo gaganyanin ang mga katawan ninyo? Aayusin pa nga ni Lord yan eh. I-resurrect nga yan eh. Aayusin nga yung katawan mo. Gagawin ang panlangit, gagawin ang glorified body, tas gaganyanin mo. Dudumihan mo. Our bodies are created for God. Your body is created for God. Huwag mo dumihan. Secondly, our bodies are members of Christ. Everybody say, our bodies are members of Christ. Sabi ng verse 15, do you not know that your bodies are members of Christ Himself? Verse 15. Shall I then take away the members of Christ and make them members of a prostitute? May it never be. Do you not know, verse 16, do you not know that he who unites himself with a prostitute is one with her in body? For it is said that two will become one flesh. But whoever is united with the Lord is one with Him in spirit. Sabi ni Paul, baka nakakalimot kayo. Bahagi na kayo ni Kristo. Yung mga katawan ninyo ay bahagi ng katawan ni Kristo. Hindi lang kayo nakipag-isa kay Kristo sa Espiritu. Nakipag-isa kayo kay Kristo, kasama doon yung katawan nyo. Hindi Espiritu lang, okay lang kahit dumihan ko yung katawan ko kasi Espiritu lang naman nakipag-isa kay Jesus eh. Ano ibig sabihin nun? Na tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo, na we are members of Jesus Christ. We are members of the body of Christ. What does that mean? This is what's happening. Tuwing ginagamit mo yung katawan mo sa sexual immorality, hindi nyo lang dinudumihan ang sarili nyong katawan, dinudumihan nyo rin ang bahagi ng katawan ni Kristo.
Kasi technically, yung katawan nyo na yan ay parte na ng katawan ni Kristo. Sabi ni Paul, paano nyo naisip yan? Ba't sumagi sa isip nyo yan na sinasabi nyo okay lang yan? Di ba nga nakipag-isa kayo kay Kristo? Paano mo nasabing okay lang na makiapid? Paano mo nasabing okay lang na tumikim-tikim? Okay lang yan na mag-commit ka ng sexual immorality, na sirain mo ang batas ng Diyos patungkol sa sex? How dare you? Paano mo na natitiis yan? At sinasabi mo, Kristiyano ka. Paano mo natitiis yun? At dinudumihan mo ang sarili mo. Pastor, hindi para sa akin yung preaching na yan kasi loyal naman ako sa asawa ko. Kapatid, sabi po ng Bible, lahat ng mga tao na tumingin sa babae na may malaswa at may pagnanasa, nag-commit ng adultery in their hearts. Ibig sabihin, yung mga may porn addiction, adulterer din. Yung ikaw ay tumingin na may malaswa at may pagnanasa sa ibang babae, adulterous ka na din. You're guilty. So what you're doing, you are dinudumihan niyo po yung katawan ni Kristo. Hindi ba nakakalungkot yun? Pag dinudumihan natin ang ating katawan because of sexual immorality, dinudumihan natin si Jesus. Do you realize that? Tuwing nakikipag-sex ka outside marriage, hindi naman kayo kasal, pero nakikipagtalik ka doon sa tao na yon. Ang ginagawa po kasi natin, we are creating a physical union. Nakikipag-isa tayo. Halimbawa, meron diyang prostitute, nakipag-sex ka doon. O meron kang nakasex na hindi mo asawa, nakipag-sex ka sa boyfriend mo, you're creating a physical union between the two of you. Pero ang problema, Christian na kayo. Yun ang sinasabi ni Paul. Sabi niya, yung ginagawa niyo na yan, na worship niyo dyan sa temple ni Aphrodite, nakikipag-sex kayo sa mga prostitutes dyan, sumasali-sali pa kayo dyan, at sinasabi niyo okay lang yan, hindi niyo ba na-realize, nakipag-isa kayo kay Kristo, tapos makikipag-sex kayo dyan, ang ginagawa niyo, tuwing nakikipag-sex kayo sa mga prostitute na yan, kasama niyo si Jesus. Pwede ba yun? No. Sabi niya, hindi pwede yan. It violates your union with Christ. Kapag labas sa marriage ang sexual actions mo, isang malaking violation po yan. Imagine, sinasama mo si Christ sa sexual immorality na ginagawa mo, dinudumihan mo. It affects your union with Christ. Huwag mo dumihan ang pakikipag-isa mo kay Kristo. What does it tell us? What you do with your body cannot be separated with Christ. Ulitin ko po. What you do with your body cannot be separated from Christ. Christian ka na. Taas kamay lahat ng mga Christians po dito. If you're a believer of Christ, everything na ginagawa mo sa katawan mo, sinasabi mo, I'm a Christian. Tapos ginaganon mo yung katawan mo. Damay si Kristo dun. Marumi. At napakalala po nito. So hindi lang po to basta patungkol sa sexual intercourse. Kung ikaw na enslaved ka rin ng masturbation, ng porn addiction, lustful thoughts, kasama mo si Christ, isipin mo yun. Pwede ba yun? So bago mo i-engage ang sarili mo. When we talk about sexual immorality, I'm not just talking about yung pagkakaroon ng kabet or meron kang nakakasex. Hindi lang yun eh. Ang sexual immorality ay lahat ng kasalanan na lumalabag sa parameters or limitations or batas ng Diyos. Lahat ng nilalabag mo na yon, sexual immorality yun. It's a general term. So bago ka mag-engage sa sexual immorality, pag-isipan mo yan. My body is created for God. My body is a member, a part of the body of Christ. Thirdly, our bodies are God's dwelling place.
Verse 18, flee from sexual immorality. All other sins a person commits are outside the body, but whoever sins sexually sins against their own body. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? Sabi ng pangatlong dahilan natin bakit hindi tayo dapat mag-engage sa sexual immorality. Third reason is that your bodies are the dwelling place of the Holy Spirit. Your body is the very habitat or dwelling place of the Spirit of God. Tumitira ang Diyos sa mga katawan po natin. The Spirit of God is the temple. Our bodies is the temple of the Spirit of God. Yan ang templo ng Diyos. Yun ang templo ng Espiritu ng Diyos. Ang nasa isip ng mga Corinthians na temple, yung temple ni Aphrodite. Yung nasa bundok. Teka muna, sabi ni Paul, ang hilig-hilig nyo dyan sa templo na yan. Hindi nyo ba alam, yung katawan nyo, templo ng Diyos yan? Punta kayo ng punta doon sa templo na yan. Ang saya-saya nyo mag-worship dyan. Hindi nyo ba alam, yung katawan nyo ay templo ng banal na Espiritu? Templo ng tunay na Diyos. A temple is a place sacred to God. A temple is a place of purity. So kung ito po totoo, at tayo ay templo ng banal na Espiritu, then dapat mag-iba o magbago ang ating sexual behavior. And if we commit sexual immorality, listen carefully, if you commit sexual immorality as Christians, we are polluting God's temple. Pinupollute mo ang templo ng Diyos. Sexual immorality is the only sin that is committed within the temple of the Holy Spirit. Isipin mo, yung ibang mga kasalanan, tulad niya, magsisinungaling ka, ginagawa mo yan outside your body. Pag ikaw ay may galit, you're doing that outside your body. Gossiping outside your envy. Ikaw ay naglalasing, you're doing that outside of your body. But when you are committing sexual immorality, you're committing sin against your own body. Ginagawa mo yan, yung kasalanan na yan, sa loob ng katawan mo. Naintindihan po ba natin? That's how serious sexual immorality is. Ganun po kalala, ganun po kabigat yun. Number 4, our bodies are bought with a price. Pangapat na dahilan, bakit hindi ka dapat mag-engage sa sexual immoralities? Because your bodies are bought with a price. Meaning, binili po yan. Huwag mo dumihan. So kung binili yan, hindi iyo yan. Kristiyano ka na. Binigyan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Pag-aari na yan ni Kristo, binili na yan ni Jesus. Sabi ng verse 19, do you not know that your bodies are the temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You don't own your body. If you say you are a Christian, hindi mo pag-aari ang katawan mo. Hindi mo pwedeng sabihin, Christian ka, tapos sasabihin mo, my body, my rules. Katawan ko to, anong gusto kong gawin dito, gagawin ko. Kung ano yung pleasurable, ano yung nakaka-enjoy sa aking katawan, gagawin ko kasi this is my body. Because our body is the temple of the Holy Spirit, our bodies belong to God, not to ourselves. Sabi mo nga sa katabi mo, remind mo siya, hindi iyo yan, ha? Yung katawan mo. Hindi iyo yan. You are not your own. You were bought with a price. Now listen carefully. Kung ang isang tao ay tapat, honest, kung halimbawa honest ka, may pinagkatiwala sa iyo na bagay at sinabi, hawakan mo nga muna itong cellphone ko. Iingatan mo yon o hindi? Kung tapat ka, iingatan mo yon. Kung medyo pasaway ka, bebenta mo yon. Diba? Pero kung hindi na maiyo yan, pinagkatiwala lang sa iyo yan, iingatan mo yan. Kasi hindi iyo yan eh. Okay? Poprotektahan mo yan. Tandaan po natin, yung katawan po natin, dahil ito'y binili na ng Diyos,
we don't have the right to pollute and abuse God's property. Your body is God's property. Alam ko po, mahal po ang presyo ng kidney ngayon. Magkano ba kidney ngayon? 500K. Magkano ang puso ngayon? Ewan ko, million? Hundreds of thousands? Pag binenta mo yung mga laman loob mo, siguro milyonaryo ka na. So sabi mo sa katabi mo, milyonaryo ka. Sabi mo, mayaman ka. Sabi mo, mayaman ka. Ha? Mahal yan. Mahal yan. Yung presyo ng mga internal organs mo, may value yan pag binenta mo sa market. May price yan. But listen carefully, brothers and sisters. Church, listen carefully to this. God wants us to realize today, gusto ng Diyos maunawaan mo, na ang katawan mo ay priceless. Ang price po niyan ay katawan at dugo at buhay ng Panginoong Hesukristo. Yun ang pinambayad dyan. Kasi yung katawan mo, pa-impyerno na yan eh. Pero dahil kay Kristo, pinantubos niya ang kanyang sariling katawan, dugo at buhay. Binili niya yan. Kapalit ang hirap, kapalit ang kamatayan niya. Grabe yung ginawa ni Jesus. Tapos gaganyanin mo lang. Paano mo nakuha ganyanin yung katawan mo? Na binili ni Kristo. Paano mo nagawa yan? You are not your own. You were bought with a price. You belong to God. So paano naging okay yun sa'yo? Paano naging okay lang ang sexual immorality ngayong Kristiyano ka na? Brothers and sisters, this applies more than our sexual conduct. Yung tayo po ay binili ni Kristo, yung katawan natin ay pag-aari ni Kristo. Hindi lang po ito basta patungkol sa sexual acts. Kung ano mang ginagawa mo sa katawan mo, kalusugan mo, di ba, sinisira mo yung katawan mo dahil sa mga bisyo mo, may pananagutan ka sa Diyos. Sinisira mo, kakaalak mo, nasira yung liver mo, kalang cancer ka, kakayosi mo, o nag-drugs ka, o anumang pinagagawa mo sa katawan mo, may pananagutan ka sa Diyos. Kasi hindi naman iyo yan eh. Katawan ni Kristo yan eh. Bahagi ng katawan ni Kristo yan. Huwag mong ganyanin. Alagaan mo, hindi iyo yan. If our bodies belong to Jesus, we have no right to our bodies. Ibig sabihin, huwag mong gawing tamad din yung katawan mo. Huwag mo rin sayangin yung lakas mo. Kasi kanya yan eh. Huwag mo rin gamitin sa kung ano-ano. Tapos hindi mo papagamit sa Diyos. Hindi iyo yan. Our bodies should be put to use to glorify God. Kasi para sa Diyos yan. Gamitin mo yan sa mga bagay na magbibigay ng karangalan sa Diyos. Alisin mo yung mga bagay sa buhay mo na hindi nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Kasi hindi naman iyo yan eh. Yung katawan mo, anong ginagawa mo sa katawan mo ngayon? Ikaw nakakaalam yan. Tanungin mo sarili mo, nabibigyan ko ba ng karangalan ng Diyos sa mga ginagawa ko sa katawan ko? So before you decide to get involved in sexual immorality, consider these things. Number one, your body is created for God. Bago mo ipagpatuloy yung mga decision mo patungkol sa gender mo, patungkol sa sexual decisions mo, sa fornication, bago ka mag-engage sa mga immoral acts, isip-isipin mo muna itong apat na to. Our body is created for God. Our bodies are members of Christ. Our bodies are God's dwelling place. Our bodies are bought with a price. Siguro, lagay mo yan sa cellphone mo. Tapos natutokso ka manood ng porn, basahin mo muna yan. Temple of the Holy Spirit. Okay. Ewan ko na kung maituloy mo pa. Siguro kung tinuloy mo pa, pagkatapos mong isip-isipin yan, baka makapal ka na talaga. Para sa Diyos ang katawan mo, paggamit mo sa Diyos yan. Kaya mo pinapagamit katawan mo, kaya mo binibigay oras, yung lakas mo.
Sino mas pinapasaya mo? Yung jowa mo o si Lord? Sino mas sumasaya sa katawan mo? Hinihila natin si Kristo, kasama mo si Kristo, yung dwelling place ng Holy Spirit, yung katawan na hindi naman iyo, anong ginagawa mo sa katawan mo? That's the question. Now, we must not be dominated by our desires, but by Christ, because He has bought us with a price. So anong dapat natin gawin? Balik tayo ng verse 18, sabi dyan, flee from sexual immorality. Listen carefully to this. Sabi sa Bible, flee. Pag sinabing flee, takbuhan mo. Ang sex, hindi nilalabanan. Ang sexual sins. Ang sexual immorality, hindi ang pinaglalabanan. Hindi nyo kaya. Hindi natin kaya. Yung magtiis kayo, mag-boyfriend kayo, tapos kayong dalawa lang sa kwarto, madilim. Ano kayo, magpipray? Hindi nyo kaya yan. Sasabihin nyo, hindi, sabay kami nagde-devotion sa loob ng kwarto, nakapatay ilaw, wala kayong ginagawa. Tumakbo ka. Si Joseph nga eh. Alam niya yun. Alam niyo yan. Alam niyo sa sarili niyo na once na kayo'y nasa kalagitnaan na ng sexual urge or kayo'y na-arouse na ng inyong sexual desires, tumakbo na kayo. Ilayo niyo sarili niyo dyan. Pag di mo nilayo, talo ka. Pag di mo nilayo, ito po lagi kong naalalang illustration dyan. Paano mo matatalo ang leon na nakakulong? Paano mo matatalo? Huwag ka pumasok sa kulungan. Tama ba? Nakuha nyo? Pag pumasok ka sa kulungan, tapos sasabihin mong, hindi, kakalabanin ko to, kaya ko to. Kaya mo? Tanghalian ka, boy. Alam niyo po, ganun din. Yung temptation, yung sexual sins, hindi nyo kaya yan. The only command for you to overcome sexual temptations is to run. Flee. Ilayo nyo sarili nyo. Pastor, ang hirap po paglabanan ng porn addiction eh. Basagin mo sa cellphone mo. Bili kang 3310. Ilayo mo yung cellphone mo. I'm being serious. Ilayo mo cellphone mo sa'yo, itapon mo yan, patayin yung internet. Hindi nyo kaya eh. Ilayo mo lahat. Huwag mong ilalagay, ito lang yan, huwag mo ilalagay ang sarili mo sa alam mong alanganin ka. Huwag kang makikipag-date, tapos doon kayo sa madilim, alanganin ka dyan. May asawa ka na, huwag kang makikipag-chat sa alam mong may gusto sa'yo, alanganin ka dyan. Uunti-untiin ka dyan. Takbo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, takbo. Takbuhan mo. Takbuhan mo. Kayo na lang natitira sa bahay, takbo ka na. Uwi ka na sa inyo. Pastor, alas 12, umuwi ka na. Okay na, ma-hold up ka. Tumakbo ka. Parang awa mo na. And glorify God with your bodies. Run away from sexual immorality and glorify God with your bodies. Ano pong kailangan ko gawin, Pastor? How can I glorify God with my body? Romans 12 verse 1, sabi ng Bible, offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing, acceptable to God. You present your bodies to God as a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. You want to worship God? You want to please God? Handog mo yung katawan mo sa Kanya. Paggamit mo yung katawan mo sa Kanya. Kanya yan eh. Paggamit mo yung kamay mo, paggamit mo yung boses mo, paggamit mo yung buong katawan mo sa Diyos, yung isip mo, yung mata mo. Lahat. Buong buhay mo. Hayaan mo mapagod ka sa paglilingkod sa Diyos. Maging available ka para sa Panginoon. Huwag kang absent, tapos available ka sa kasalanan. Hindi pwedeng ganon. You want to overcome sexual immorality? You want to live a pure life? Flee and glorify God. So pag-isipan po natin mga kapatid, ngayong linggo na to, Monday,
Next week na naman tayo magkikita. Pag-isipan niyo po, Monday to Saturday, paano ko mag-glorify si Lord sa pamamagitan ng katawan ko? Ano ang pwede kong gawin para maging buhay na handog ito na malinis, banal, at katanggap-tanggap sa Diyos? Paano ko magagamit yung katawan ko para sa Panginoon? At kapatid, hindi mo nabibigyan ng kung hindi mo nabibigyan ng glory si Kristo sa ginagawa mo sa katawan mo, pag-isipan mo na. Tabi mo na yan. Tigilan mo na. Hindi ka dapat pinaghaharian ng desires mo. Hindi ka dapat pinaghaharian ng mga pagnanasa ng katawan mo. Hayaan mong si Kristo ang maghari dyan. Bakit? Binili niya yan, pag-aari niya yan, kanya yan. Paggamit mo para sa Kanya. So lahat ng bagay po na ginagawa natin, whether it be you are working, kung ikaw may nasa bahay lang, ikaw ay nagnenegosyo, pumapasok ka sa school, saan ka man napunta, ano man ang ginagawa mo, ano man activities meron ka, make sure everything you do with your body gives God glory. Lahat ng ginagawa mo sa katawan mo, siguraduhin mo, lahat yan ay nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Pag hindi, huwag mong gawin. Napakalinaw po, hindi atin yan, pag-aari ni Kristo yan, bigay mo, pag-aari mo sa Kanya yan. Paggamit mo sa Kanya yan. Hayaan mo pag-arian niya yan. Paggamit mo sa Kanya yan. Bigay mo sa Kanya yan. Hindi iyo yan. Huwag mo sirain. Huwag mo abusuhin. Hindi mali magkaroon ng boyfriend. Pero wag mo abusuhin yung katawan mo pag nagbo-boyfriend ka, nag-girlfriend ka. Hindi masama mag-cellphone, pero siguraduhin mo hindi naaabuso ang mata mo. Amen? We are free in Christ, but do not abuse your freedom in Christ. Pinalaya ka na ni Kristo eh. Imagine the sacrifice of Jesus Christ for you.